Tuwing sasapit ang bagong taon, iisa lang halos ang eksena sa bawat bahay ng Pilipino. May bilog na prutas sa mesa. May tumatalon sa alas 12. May nagsusuot ng polka dots. May umiingay para daw itaboy ang mihlas. Pero tanong lang, kung talagang gumagana ang lahat ng to, bakit parang taon-taon, pare-pareho pa rin ang problema ng Pilipino? Bakit kahit kumpleto ang bilog na prutas, marami pa rin nagugutom? Bakit kahit anong kulay ng damit ang suotin, pareho pa ring hirap ang dinaranas? Ngayong video na ito, pag-uusapan natin ang mga pamahiin sa bagong taon na matagal na natin sinusunod. Pero hindi naman talaga nakakatulong sa totoong buhay ng Pilipino. At kung handa kang mag-isip, magtanong, at maging parte ng mas malalim na usapan tungkol sa buhay natin bilang Pilipino, mag-subscribe ka na ngayon. Hindi ito basta entertainment. Ito ay para sa atin. Ang kapangyarihan ng pamahiin. Unahin muna natin ang katotohanan. Hindi masama ang pamahiin. Hindi ito kahinaan ng pagiging Pilipino. Sa totoo lang, dito nga makikita kung gaano tayo kayaman sa kultura. Ang pamahiin ay galing sa ating mga ninuno. Sa panahong wala pang sapat na kaalaman, wala pang malinaw na paliwanag sa mundo, wala pang sistema na pwedeng sandalan. Kaya ang pamahiin noon ay paraan para umasa. Paraan para kumapit. Paraan para magkaroon ng kaunting kontrol. Sa isang buhay na puno ng hindi kasiguraduhan. Parte ito ng kultura. Parte ng kasaysayan. Parte ng pagkakakilanlan nating mga Pilipino. At walang masama doon. Pero, hindi lahat ng minana dapat dalhin habang buhay ng hindi tinatanong. Dahil dumarating ang punto na kailangan nating itanong. Hanggang saan? Hanggang kailan ang pamahiin ay gabay lamang? At kailan ito nagiging hadlang? Dahil kapag ang pamahiin ay nagiging kapalit ng aksyon, kapag ito na ang nauuna kaysa plano, kapag ito na ang mas pinapaniwalaan kaysa realidad, doon nagsisimula ang problema. Kapag sa halip na tanungin natin ang sarili natin ng, ano ang mali sa sistemang ginagalawan ko? Ano ang kailangan kong matutunan? Ano ang kailangan naming baguhin bilang komunidad? Ang tanong na lang natin ay, anong kulay ang susuotin ko para swertehin? Kapag sa halip na akuin natin ang responsibilidad, mas madali na lang sisihin ang maling kulay, maling araw, maling galaw, o maling pamahiin. Doon nagiging delikado ang paniniwala. Dahil ang pamahiin kapag hindi na sinusuri, ay nagiging palusot. Palusot para hindi magbago. Palusot para hindi kumilos. Palusot para tanggapin na lang. Ang paulit-ulit na hirap bilang ganito na talaga. At habang abala tayo sa pag-aayos ng mesa, sa pagbibilang ng prutas, sa pagpili ng damit, unti-unti nating nakakalimutan ang mas mahalagang tanong. Ano ba talaga ang kailangang baguhin sa buhay ng Pilipino? Na hindi kayang ayusin ng kahit anong pamahiin. Bilog na prutas, paulit-ulit na hirap. Isa sa pinakasikat na pamahiin. Bilog na prutas para sa kasaganaan. Pero tingnan natin ang realidad. Taon-taon may bilog na prutas. Taon-taon may medianoche. Taon-taon may handaan kahit minsan utang pa. Pero pagdating ng Enero, balik na naman sa problema. Balik sa kakapusan. Balik sa tanong kung paano tatagal ang sweldo hanggang katapusan ng buwan. Hindi dahil kulang ang prutas, kundi dahil kulang ang sistema. Kulang ang oportunidad. Kulang ang suporta. Hindi bilog na prutas ang solusyon sa bilog na problema. Tatalon para sa tagumpay. Sabay-sabay tayong tatalon para tumangkad ang swerte. Nakakatawa. Masaya. Pero sandali. Kailan pa naging sapat ang isang talon para sa pangarap na buong taon?
Habang tumatalon tayo, may mga batang Pilipino na hindi makatalon palabas ng kahirapan. Dahil kulang ang edukasyon. Habang tumatalon tayo, may mga manggagawang Pilipino na kahit anong sipag. Pareho pa rin ang sahod. Hindi taas ng talon ang kailangan. Taas ng kalidad ng buhay. At hindi iyon nadadaan sa isang segundo ng pagtalon. Ingay para itaboy ang malas. Maingay ang bagong taon sa Pilipinas. Paputok. Torotot. Karaoke. Sabi nila para daw itaboy ang malas. Pero bakit parang hindi umaalis ang malas? Ng korupsyon? Ng kawalan ng trabaho? Ng mahal na bilihin? Dahil ang tunay na malas ay hindi natatakot sa ingay. Ang tunay na malas ay sistemikong problema na nangangailangan ng aksyon, hindi lamang selebrasyon. Hindi natitinag ang maling pamamalakad sa torotot. Hindi umaalis ang gutom sa paputok. Kulay ng damit versus kulay ng kinabukasan. Dilaw para sa swerte. Pula para sa pag-ibig. Berde para sa pera. Pero tanungin natin ang sarili natin. Anong kulay ba ang kinabukasan ng Pilipino? Kulay pagod? Kulay utang? Kulay pangako? Hindi masama ang maniwala. Pero mas masama ang maniwala lang. Habang nakatingin tayo sa kulay ng damit, hindi natin napapansin ang kulay ng katotohanan. Bakit mahalaga ang usapang ito? Hindi ito panlalait sa kultura. Hindi ito pag-atake sa paniniwala. Ito ay paalala na ang tunay na pagbabago hindi nagsisimula sa mesa, kundi sa isip, na ang bagong taon hindi lang petsa, kundi pagkakataon. Pagkakataon para tanungin, ano ba talaga ang hindi gumagana? Ano ang paulit-ulit nating ginagawa pero walang nagbabago? At ano ang kaya nating simulan, kahit maliit, pero totoo? Isang tanong para sa'yo. Kung ang pamahiin ay talagang solusyon, nasaan na sana tayo ngayon bilang bansa? At kung hindi ito sapat, handa ba tayong aminin yon? Ang tanong ay hindi kung ititigil natin ang pamahiin. Ang tanong ay, magdadagdag ba tayo ng aksyon sa paniniwala? Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin handa kang mag-isip, hindi lang maniwala. At kung gusto mo ng mga content na nagsasalamin ng totoong buhay ng Pilipino, nagtatanong ng mahihirap na tanong, at hindi natatakot magmulat, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dahil ang pagbabago, hindi nagsisimula sa alas 12 ng bagong taon. Nagsisimula ito sa kamalayan. Salamat sa pakikinig. At ikaw, ano ang pamahiin na sa tingin mo panahon ng pag-isipan muli? Isulat mo sa comments.